morning everyone, welcome sa panibago nating video sa araw na to. Pag-usapan natin mga kapatid, kasi maraming talagang nagme-message sa akin at tumatawag na nagtatanong kung saan daw ako nag-apply dito sa taxi, kung kumusta ba ang kitaan dito sa pagta-taxi. Para sa akin mga kapatid, hindi ko sa ngayon may mga problema kasi na I think last 2 years ago, na tama nyo na lang ako kung 2 years ba yun o 1 year ago, na nagban nga dito ng mga Pilipino. So kababalik lang din, mga ilang buwan pa lang na halos nagdi-deploy sila dito. So medyo mahirap talaga sa ngayon honestly ang kitaan dito sa taxi, kasi mostly talaga rito, ako honestly hindi ako gaanong nagsasakay ng ibang lahi, puro Pilipino lang talaga yung sinasakay ko. So sa akin sa ngayon, hindi ko ina-advise na pumasok kayo sa pagta-taxi kasi maraming problema na pwede nyong kaharapin. Ako honestly talagang mahirap mag-taxi dito sa Kuwait, sa totoo lang. Unang-una, sa pagta-taxi kasi dito sa Kuwait, i-share ko lang sa inyo mga kapatid, sa mga gusto hindi ko kayo dinidiscourage dahil ayoko madagdagan yung ayoko magkaroon ng dito, kakumpetensya, sinasabi ko to, sinasuggest ko sa inyo na wag na. Kasi unang-una mga kapatid, dito sa Kuwait, ang hirap ng pagmamaneho rito. Unang-una yun, hindi ko sinasabing lahat, pero di sa kalsada rito, iba talaga sila pag nagmaneho. Kung sa kanila gusto nilang kumanan, kakanan sila. Kung gusto nilang kaliwa, kakaliwa sila. Walang rito. Halimbawa, napaka-risky talaga. Ilang beses na rin akong na-disgrasya ng ganon. Siguro mga 3 beses na rin. Thanks God, hindi naman malala. Okay, so unang-una yon, mahirap mag-drive dito. Pangalawa, yung mga company ng taxi rito mga kapatid, sa hindi nakakaalam, gusto lang nilang sila lang ang kikita. Parang ganon. Wala silang pakialam. Basta bigay nila yung sasakyan. Ano mangyari dyan? Mahuli ka ng pulis, masira ang sasakyan mo, lahat yun sagot mo. Tapos ang boundary dito araw-araw. Ang kinagandahan lang dito mga kapatid sa Kuwait, kung ikay taxi driver, meron kayong kontrata, halimbawa 5 years. So sa 5 years na yun, mapapasayo na yung sasakyan. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na matanda ka na, hanggang sa masira na yung taxi yung ginagamit mo, hindi yun mapapasayo. Dito hindi. Pag natapos ang kontrata, mapapasayo yung sasakyan. Yun lang yung kagandahan. Gusto mong gawing mong personal service, gusto mong ibenta, nasa na yun. Okay? Yun nga. So wala silang pakialam dito. Basta lahat yan sagot mo. Lahat ng maintenance, lahat ng aberya, lahat ng problema, sagot mo yun. Isa yun sa hindi maganda. Okay? Pangatlo, sa mga kababayan kasi natin dito, mostly kasi pag Pilipino yung taxi driver, parang nasanay na sila na laging kabayan, mahal maningil, parang ganon. Kasi nga may ibang lahi dito na sobrang mura lang talaga nila maningil. Hindi nila kailangan ng ikaw magpepresyo ka talaga as Pilipino kung ano talaga yung dapat na nasa metro. Okay? Kasi dito naman talaga metro. Pero yung mga kababayan natin mostly hindi sila nagmi-metro. Okay? Gusto nila dito talaga parang kontrata talaga ang gusto nila rito. Pero pag minetrohan mo naman, ayaw nila. So parang sa mga kabayan natin na hindi rin maganda na ganun yung, ewan ko ba? Para kasing napakasimple lang Yung ibang lahi kasi, kung ano lang naman yung kinakain nila, masaya na sila dyan Tulad nung mga Indiano, masaya na sila sa chapati dyan, mga ganun. Pero tayo mga Pilipino, hindi man tayo ganun Di ba? Kailangan natin ng kanin, kailangan natin ng kung anong ulam, kailangan natin ng sabaw, parang ganun. So, ikumpara na lang din natin ito. Halimbawa, kasamahan mo sa trabaho, ito para sa mga kapwa ko Pilipino dito, ikumpara mo yung sahod mo sa sahod ng ibang lahi. Di ba mas mataas? So, kailangan intindihin din natin yung mga taxi driver dito na ganun din ang gusto. As Pilipino, kailangan iba rin yung rate natin, di ba? Ikukumpara mo sa ibang lahi. Tsaka, kumpara mo naman yung sasakyan ng ibang lahi sa sasakyan natin mga Pilipino. Hindi ko nila lahat pero mostly ganun talaga. Yun nga, isa rin yung sa mga, minsan mga kababayan natin na ayaw sumakay. Parang mas gusto nila sa ibang lahi. Kasi nga, nasa mindset nila mahal maningil ang Pilipino.
Pero although hindi ko talaga inaalis na meron talagang mga, sabi nating mga kupal na taxi driver na talaga, di ba? Na mga Pilipino na sobra-sobra naman talaga maningil. Agree ako diyan. Pero hindi naman lahat. Okay? Kahit saan namang lugar meron talagang ganun. Tapos pang-apat, yung pang-apat dito na hindi ko sinasuggest, isa pa nga yung mahal ng renta ng bahay dito. Sobrang mahal ng renta ng bahay rito. So, yung income hindi talaga maganda. Sa ngayon, inshallah, pagdating ng mga ilang buwan, maging normal, siguro gagawa ulit ako ng panibagong video kung okay na ba yung kitaan. At kung gusto nyo mag-apply talaga, message nyo lang ako. Kung sakali, na medyo maganda, why not, di ba? Pero sa ngayon, hindi ko sinasuggest mga kapatid, no? Kasi baka mamaya, mabigla lang kayo, magsisi kayo bandang huli. So, kailangan ng ano rito, tiyagaan. Okay? Tsaka, isa pa, pag nag-taxi ka rito, mga kapatid, hindi ka tulad sa company. Sa company kasi, meron kang asahan na sahod, di ba? Dito, hindi. Pag tatamad-tamad ka rito, walang mangyayari sa'yo, wala kang sahod. Gusto mo mag-day off, hindi ka makapag-day off. Gigising ka ng umaga, uwi ka gabi na. Ganun ang rotation ng pagtataxi. Mahirap. Pero thanks God, syempre tayo mga Pilipino, lagi tayong palaban. Okay? Wag lang mawawala ng pag-asa talaga. Tsaka lagi magdasal sa taas. Lagi magdasal, yun lang ang kailangan natin. So hanggang dito na lang muna mga kapatid, na maraming salamat sa inyong panonood, sa pakikinig ng aking suggestion para doon po sa mga nagtatanong kung maganda mag-taxi dito. So, yun yung sagot ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless sa inyo po.